lamang, naglabas po ng vlog si PBBM about po dun sa kanyang experience mga kababayan o karanasan dun po sa kanyang sa kanilang pangangampanya kasama po yung kanyang mga senator, ticket mga kababayan. Yung mga senator na nakatikit po sa kanya. So ngayon may nabanggit dito si PBBM about po do sa troll. Ano po, dahil nga, kung matatandaan nyo, nito lamang tuwang-tuwa yung mga didiset na ibinabalita sa sambayan ng Pilipino na si PBBM, yung presidente daw na nakakuha ng may pinakamaraming hahareak na umabot ng 700,000 plus mga kababayan. Paano ba naman hindi makakakuha si PBBM ng ganung karami na hahareak kung tulong-tulong na or pinagtutulungan na ng isang damakmak na trolls yung social media account ni PBBM. So ngayon, pakinggan nyo mabuti mga kababayan, ito pong video na inilabas siguro kahapon or noong nakaraang araw ng presidente po natin. Ano po, i-play na po natin. Ang isa sa mga kinatutuwa ko sa mga rally na pinupuntahan namin ay nakikita ko mismo yung mga sumusuporta sa atin sa alyansa. Sila ay tunay na mga tao, tunay na Pinoy. Hindi lang ito mga keyboard warrior o troll, mga totoong tao po sila. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba lagi natin sinasabi to, ang mga Marcos loyalists, ang mga totoong nagmamahal at sumusuporta kay PBBM, yan po ay totoong tao. Kung pagbabasihan natin sa mga rally, sa mga proclamation rally nila, sa mga pinupuntahan ng alyansa para sa bagong Pilipinas mga kababayan, sa mga pinupuntahang lugar ni PBBM, kita nyo naman kung gaano kainit yung pagtanggap sa presidente po natin at dun sa kanya mga senatorial na nakatikit po sa kanya. So ngayon, yan yung isang patunay na tahimik lang talaga yung mga Marcos loyalists. Tahimik lang talaga yung mga kababayang Pilipino natin at hindi nila inuubos yung kanilang mga oras para makipagbardagulan, para makipagmurahan dito sa mga taga-suporta ni Digong. Kasi nga, sa totoo lang mga kababayan, ang mga Marcos loyalists po ay hindi troll na katulad noong ipinapakalat nila mga kababayan. Ang mga Marcos loyalists ay totoong tao, yung mga pinklawan, dilawan na sumusuporta sa gobyerno ni PBBM, yan po ay mga totoong tao at hindi po yan mga fake account or mga trolls account mga kababayan na binabayaran at pinupondohan para atakihin yung isang politiko or isang personalidad. Kita nyo ba mga kababayan, nung umiinit na yung usapin ng troll, ano ginagawa nila? Inililihis po nila yung usapin at pinalalabas nila na si First Lady Liza Marcos yung may hawak na maraming troll daw. At yun daw pong impormasyon na yon o balitang yon galing doon sa puting ahas ni Maharlika na sinibak sa pwesto. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Magandang araw po sa ating lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Matagal na tayong hindi nakapag-vlog dahil gaya ng nakikita nyo sa balita ay kaliwat kanan ng ating mga inaasikaso. Yan! Ganyan po talaga ang buhay lingkod bayan at sanay na tayo naman dyan. Minsan, parang kulang pa nga ang isang araw para pagkasahin lahat ng gusto kong tapusin. Pero kapag nakikita naman natin ang resulta, pag nakikita naman natin ang ginhawa na dala ng mga programa, talagang sulit ang anumang puyat o pagod. Di ba mga kababayan, sinasabi po nila, o baka ikat ito ng mga didishit dyan di ba sinasabi nila si PBBM daw, addict daw mga kababayan. Totoo naman, addict sa pagmamahal at pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi biruin nyo sa kanya kulang pa yung isang araw para matapos yung kanya mga gawain. Kasi ang gusto po kasi ni PBBM, talagang matapos lahat ng mga gawain po niya sa isang araw na nakakapagbigay ng tulong or nakakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Especially mga kababayan ng presidente po natin, hindi yung presidente na tanghali ng gumising. Hindi yung presidente na minsan nga hapon ang gumising kaya yung press con gabi. Hindi nyo ba mga kababayan na napapansin? Ang mga press con ni PBBM minsan umaga. And then, kung matataunan ng gabi mga kababayan, kita nyo galing pa siya sa trabaho. Ganun po kasipag ang presidente natin. Samantala, yung iba dati mga kababayan, habang kasagsagan ng sakuna dito sa Pilipinas,
nagawa pang matulog sa loob ng kulambo, mga kababayan. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, tuwing magkakaroon ng press con, minsan hating gabi na inaantok pa pag nagsasalita. Yung presidente po natin, mga kababayan, pansinin nyo, maaga pa lang, nagtatrabaho na. Maaga pa lang nasa field na at tinitingnan kung ano yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Especially, mga kababayan, nung panahon ng sakuna, panahon ng matinding unos, bagyo dito sa ating bansa, kita nyo naman, maaga pa lang nasa lansangan na itong si PBBM at inaalam yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin. Unlike dun sa, alam nyo na, mga kababayan, habang nililindol ang Pilipinas habang binabagyo, hinahanap ng taong bayan, yun pala tulog sa ilalim ng kulambo. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Di umano, mga kababayan, ha. Oh. Dumagdag pa rin sa dami ng ating lakad ay ang campaign trail. Nagsimula na po ang pangangampanya ng mga senatoriable natin. Kaya't basta kaya na schedule, sinasamahan ko naman sila. Tama! Oh. Pagka yung kampanya, masaya lagi, maraming tao, at marami akong nakakausap. Yan ang siguro sa pinakamaganda sa campaign trail. At hindi lamang pagkakampanya, kundi yung pagkakausap sa tao para malaman kung sila ba ay maayos ang kalagayan, kung ano bang kailangan nila, lahat yan. Yun ang namimiss ko ngayon. Kita nyo? Kung gaano kadami yung mga Marcos loyalists, especially, isama pa natin yung mga Pinklawan, Dilawan na sumusuporta sa gobyerno. Hindi PBBM. Tapos sasabihin nila na kapag ka daw tumakbo si Sara Duterte, landslide daw yung boto. Ewan ko lang kung manalo pa yan sa 2028 kasi nawala na sa kanya. Hindi na siya suportado ng mga Marcos loyalists. Yung mga Dilawan naman, never siyang susuportahan kahit yung mga Pinklawan. So ang aasahan lang nila, mga kababayan, na suporta sa darating na 2028 or kahit yung mga tumatakbo ngayon na mga kandidato nitong si Duterte, mga kababayan, ang aasahan lang po nilang suporta yung botante galing do sa mga DD-shit. Kasi yung mga Marcos loyalists hindi naman susuporta kay Bongo, kina Bato de la Rosa. Yung mga Dilawan mas lalong ayaw nila kay Bongo, kina Bato de la Rosa, kahit yung mga Pinklawan. So ngayon, ang aasahan lang nilang boto, manggagaling lang sa mga DD-shit. Ang tanong, gaano karami at marami pa ba ang mga DD-shit, mga kababayan, na naniniwala sa kanila? Or mas marami lang talaga yung troll na hinahawakan po nila na hindi totoong tao? Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kakambal ng kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo, mga mamamayan. Sabi nga natin, ang bagong Pilipino ay marurunong kumilatis sa tama at maling impormasyon. Sabi ni eto basahin natin, sabi ni Jesus Mama Juan, sabi dito, nabudol ako niyan, akala ko maayos ng Pinas. Pag uwi ko ni puste ng tulay, wala. Baka bulag ka lang, pare ko. Baka bulag ka lang. Kaya hindi mo makita na maraming nagawa ang presidente natin. Ano ba ang pipiliin mo? Yung nakita mong tulay na umuuga na ngayon ay gumuho na tapos isisisi sa iba? Or yung sinasabi mo na dahil sa pagiging bulag mo, wala kang nakikita? Sa bagay, pagka kasi bulag kay Duterte, ganun talaga. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kaya ngayon, laghanap na naman ang fake news at disinformation. Dapat extra ingat lang po tayo sa mga nababasa natin online. Pero hindi rin naman yan mahirap. Ang isa sa mga kinatutuwa ko sa mga rally na pinupuntahan namin ay nakikita ko mismo yung mga sumusuporta sa atin sa alyansa. Sila ay tunay na mga tao. Tunay na Pinoy. Hindi lang ito mga keyboard warrior o troll. Mga totoong tao po sila. Bam! Natin, nakakausap natin at nakukumusta. Isa pang hindi nila pwedeng i-fake ay ang mga tunay na testimonya mismo. Ayan, eto! Sino yung nagsasabing walang nagawa? Eto! ng ating mga kababayan tungkol sa mga proyekto at programa ng pamahalaan. Sa ating pag-iikot, nakakataba po ng puso na marinig ang kanilang pasasalamat sa pamahalaan, ang kanilang tiwala. Wait lang, lakayan ko nga ng konti. Yan.
Hindi, dapat ipakita natin kasi maraming bulag sa panahon ngayon. Sa serbisyo na binibigay natin, nakikita natin ang ginhawa na nararamdaman. Kaya naman ay talagang kinakailangan na mas madali pa nating ipagpatuloy ang ating nasimulan. Ang katotohanan ay kampanya man o hindi, ang fake news ay laging nandyan. Kampanya man o hindi, walang pipigil sa pagseserbisyo ng ating pamahalaan. Lalo pang patitibayin ang nasimulan. Lalo pang paigtingin ang pagpapaganda ng ating bayan. Dahil ang pinakamahalagang alyansa na kailangang alagaan ay ang alyansa ng pamahalaan at ng taong bayan. Na tumibay ang paniniwala ng Pilipino na mayroon silang maaasahan at matatakbuhang pamahalaan. Na maramdaman ng ating mga kababayan na kakampi nila ang gobyerno na iaangat sila at puproteksyonan. Yan ang alyansa ng sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. O, kita nyo kahit si PBBM, mga kababayan, ramdam niya yung ginagawa sa kanya ng mga troll na nakadikit dito kay Sara Duterte para pabanguhin ang pangalan ni Sara at para sirain etong si PBBM. Hindi naman po manhead ang presidente natin para hindi po maramdaman yan. Dahil mga kababayan, yung ginagawa sa kanya sobra po talaga. Ano po, lalo na at sinisira po siya. So anyway, mga kababayan, wait lang. May ipapakita ako sa inyo. Kasi baka sabihin ng iba, hindi kay Duterte hindi kay Digong nagmula yung tulay na yon. Asan ba yon? Eto muna, pakinggan muna natin to. Welcome to Santa Maria Cabagan Bridge, mga kahasang. Ang laking tulay niya, no? At ito ang Cagayan River. Ito ang I don't Wait think lang. there's anywhere else. Ayan. Welcome to Santa Maria Cabagan Bridge, mga kahasang. Ang laking tulay niya, no? At ito ang Cagayan River. Ito ang pinakamalaking river dito sa Pilipinas. Pag galing ka sa Santa Maria, papuntang Cabagan, madadaanan mo itong bridge na ito. Ah. Pero hindi pwedeng daanan ng four wheels na mga sasakyan. Sabi ng bantay doon, yumuyug-yug daw pag four wheels ang dadaan. So, bakit pa kami dadaan dyan? Yun nga lang, nakakainis kasi dapat dediretso kami ng Kawayan. Ngayon, hindi na. Iikot ka na naman dito sa kabila. Dahil sa sobrang inis ko, nag-search tuloy ako. Ayon sa DPWH na website, merong 639 million budget ang bridge na ito. At noong Ouch! 2018, ginagawa na rin po itong bridge na ito. And Ay, sino ba yung presidente noong 2018? Si PBBM ba yun? Sino ba yung presidente noong 2018? Si PBBM ba yun? Parang hindi. during pandemic yata or bago mag-pandemic is nagbukas siya. Ngayon, hindi na siya madaanan. Hindi ko alam Patay. mga kahasang kung anong exactly nangyari dyan. Hindi naman ako pwedeng magtanong ng mas malalim pa sa mga residente. Siyempre, baka delikado. Baka dito sa comment nyo, pwede nyo akong sagutin kung anong nangyari dito. Boom, 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 boom. Wala! Nakurap yung pera dyan. 2018 pa daw ginawa yung tulay. Hindi pa dyan nagtatapos, mga kababayan. Nasaan pa ba yun? Yan! Hindi. Eto nga yun. Eto yun. Wait lang Yan. May post kasi noong 2019, mga kababayan. Ang sabi dyan noong 2019, basahin natin eto. Ayan ginagawa pa yan tulay na yan, mga kababayan. Sabi dito, nag-post etong The Best Ka, Tatay Digong. Yan yung page na nag-post, mga kababayan, The Best Ka, Tatay Digong. Ito yung sabi dito, mga kababayan. Nasaan ba yun? Highlights ko lang. Yan. Sabi dito, Santa Maria Cabagan Isabela Bridge. Thanks to PRRD. Landmark Bridge in Isabela na hindi binabalita ng mga mainstream media. Basta bias, bayad media. Asahan mo walang balita na maganda kaya kampi sila sa dilaw. Dahil maraming perang pambayad sa kanila, mabuhay ang Duterte administration. Duterte legacy daw yan. Ito po ay ipinost noong August 25, 2019. Ngayon, mga kababayan, kiniklaim nila, nung ginagawa yung tulay na yon, kiniklaim nila, mga kababayan, na ito pong tulay na ito ay kay Digong daw. Pero mga kababayan,
noong gumuho na yung tulay, abay mantakin nyo, isinisisi na kay PBBM yung pagguho ng tulay at sinasabi po nila na kasalanan daw po ng administrasyon ni PBBM. Pero ang totoo po dyan, mga kababayan, yan po ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung matatandaan nyo, di ba, kiniklaim din ni Mark Villar yung about dyan sa tulay na yan. Pero nung gumuho, mga kababayan, si Mark tahimik lang. Hindi niya makikita magsasalita about dun sa nangyari sa tulay. Kaya nga, mga kababayan, yan yung sinasabi natin na Duterte legacy na gumuguho. Ano po pagtagal hindi mapakinabangan ng taong bayan. Ginastusan nyo ng milyon-milyong halaga pero hindi madaanan ng 4 wheels. Tama yung sinabi ni Erwin Tulfo eh. Ano yung padadaanin ninyo dyan? Itik lang. Diba mga kababayan? So yan yung sinasabi nung mga didisit dito na nagko-comment na tatak Duterte daw, Duterte legacy. E di kainin nyo na yung Duterte legacy sinasabi nyo. Ayun, samahan nyo si Digong na napunasan ng putik yon para maitayo ulit yung tulay. Ano po? Anyway, mga kababayan, ngayon, kung titingnan ninyo kahit si PBBM, ramdam at alam yung nangyayari, yung ginagawa sa kanya ng mga troll nitong si Sara Duterte. Idagdag nyo pa, mga kababayan, yung mga taga-suporta ni Digong na bulag at malaki yung pananampalataya dito po kay Duterte, kay Digong, mga kababayan. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo kahit si PBBM napansin niya na talagang yung mga tumitira online, yung karamihan na bumabati ko sa kanya doon, talagang mga troll. At yung mga totoong tao na sumusuporta sa kanya, yun talaga yung mga taong sumasalubong sa kanya tuwing mga ngampanya po sila. At tuwing pupunta siya sa field para alamin yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin.